Hello everyone. Ayan, welcome uli dito sa ating Facebook or YouTube, Purple Teen Facebook or YouTube channel. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay, at kung bago kayo, hindi pa po kayo nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to like and follow at pa-subscribe na rin sa ating YouTube channel. Yan. Ito yung gabay ninyo ngayong araw na to, or kung kailan nyo po ito makikita, ano. So, meron tayong ongoing na Valentine's promo. Booking period is Feb 14 hanggang 17 lang. So, limited time, limited slots only. So, mas mura yung general love reading or general reading and question based. Yan, mas mura. Mas makakatipid kayo ng may discount, no? Kasi nga promo, pero limited time lang yan. So, pwede kayong mag-book hanggang Feb 17. Yan. Mag-PM na lang kayo sa sa Purple Teen Facebook page. Kung interesado kayo mag-avail ng promo or yung mga regular na reading services natin. So, Aries, ito yung mensahe para sa'yo. Okay, meron ka nakuhang relaxation na baliktad, no? If this is upright, sabi dito is peaceful pursuits and happy times. Lumabas siya, opposite, reverse, no? So, ibig sabihin, Aries, mukhang hindi ka makakapag-relax. Okay? Etong mga susunod na araw or ngayong araw na to, yung tipong wala kang time para sa sarili mo. Wala kang liberty na gawin yung gusto mo kasi hindi ka pwedeng hindi ka free, pwedeng maraming gawain, ayan, hindi ka makakapag-relax, no? Or pwedeng may mga istorbo dito sa instead na gusto mong mag-alone time, pwedeng may mga istorbo sa iyo, ano pa? Ayan na nga. Baliktad din yung yung mindfulness mo. Wala kang quiet time, Aries. Hindi ko alam kung may mga istorbers. Mukhang may mga epal or istorbo sa buhay mo lately or ngayon or sa mga susunod na araw. Wala kang quiet time. O baka naman may maingay dyan. Hindi ka makatulog kapag oras ng tulog mo. Limbawa, graveyard shift ka, panggabi ka. Tapos sa araw may maingay, no? Hindi ko alam. Basta wala kang pwedeng iba, maraming gumugulo sa isip ninyo. Walang peace of mind, walang quiet, no? So, ayan. Lipat na tayo kay Taurus. Hello, Taurus. Welcome dito sa gabay mo. Gusto niyo mag-avail ng personal reading services, panoorin yung intro video. Kung di ka pa nakasubaybay, Taurus, sa aking YouTube and Facebook, please don't forget to like, follow, and subscribe. Meron ka ditong, Archangel Haniel, Joy, Blessings, and Intuition, and then Journey Guide. Wow! Meron ditong Joy, Blessings, and Intuition, Taurus. Ibig sabihin, may mga grasyang paparating sa iyo. No? Happiness, ayan. Hindi ko alam, magiging masaya ka. Siguro nga kasi ang daming blessings, no? Pwedeng very blessed ka, ang daming dumarating sa iyong magagandang bagay. At saka yung abundance, no?
Basta marami kang blessings na receive, kaya siguro very happy ka ngayon. Meron ka rin ditong possible na travel. Ayan, hindi ko alam kung ito ay bakasyon or business trip. Meron kang pupuntahan, ano. Pwedeng iba change ng location. Pwedeng abroad, may eroplano rito. Hindi ko alam kung magmamigrate ba kayo. Okay? Mag-work abroad. No? Basta meron ditong paglilipat ng location, whether lumilipat ka ng tirahan or lumilipat ka ng job. Okay? So, eto yung mga messages for you, Taurus. Lipat na muna tayo kay Gemini. Gemini, hello. Ito yung gabay mo para sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube and Facebook, don't forget to like and follow and subscribe. For personal reading services, kung interesado ka, panoorin mo yung intro ng ating video, yung pinakaumpisa. Meron ka ditong soulful appreciation. Ano to? Divine presence, pero baliktad siya eh. So, life force, love, and creation. Etong soulful appreciation, hindi ko alam, pero parang meron kang may binabanggit dito about gratitude. So, pwedeng iba, grateful kayo, kasi kahit mahirap ang buhay, alam mo yun, nakakaraos, may mga blessings pa rin na dumarating, no? So, or you are being grateful to someone, no? Kung meron man tumulong sa iyo or naging mabuti, parang sobrang pasasalamat mo doon sa tao na yon or sa mga tao na yon, kung sino man yung mga yun na tumulong sa iyo. Or pwedeng they appreciate you, kaya ikaw ay grateful sa kanila, ano? Parang yung iba sa inyo dito, tumatanaw kayo ng utang na loob, or gusto ninyong ibalik yung kabutihan na na-receive nyo, no? Eh, pwedeng iba na ano lang, ito yung current energy mo right now na ikaw ay very, very grateful. Kumbaga, na-appreciate mo lahat ng blessings mo, big and small, no? Despite the hardships, no? Kumbaga, you have a grateful heart, Gemini, pwedeng ganun. At lalo kang pagpapalain kasi ikaw ay grateful. Pagdating dito sa divine presence mo, bago kasing deck to, hindi ko to kabisado. Okay, the force of love and creation. So, may kinalaman sa pagiging creative, Gemini. Pwede ngayon, hindi ko alam kung ano tumatakbo sa utak mo. Pwedeng you lack inspiration na gumawa. Pwedeng iba sa inyo, very dull yung energy ninyo lately pagdating sa pag-create, no? Parang, ewan ko, baka hindi kayo nai-inspire gumawa or wala kayong maisip ng mga bagong ideas, no? Pwedeng ganun. Pwedeng iba na nagiging stunted yung ano ninyo, yung progress ninyo kasi parang wala kayong naki-create lately. Kumbaga hindi kayo ganun ka productive, no? So, yan, pwedeng ganyan. Hindi ko alam kung kulang ba sa inspirasyon or ideas, no? Ayan. So, ito lang muna for now, Gemini. Lipat na muna tayo kay Cancer. Hello, Cancer. Welcome dito sa iyong gabay. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook page, please don't forget to like and follow and subscribe. Regarding personal reading services, may Valentine's promo tayo. Panoorin nyo yung intro nitong video, yung video sa pinaka-umpisa, nandun lahat ng impormasyon. Nako, may face entanglement. Ano to? Baliktad siya eh. Ay, okay. Okay, so since reversed itong face entanglement mo, meron kasing mga emotional influence dito.
So, pwede may mga taong sumusulsul sa'yo, Cancer, and nung una, na hindi ka pa ganun ka-wise or hindi mo nare-realize yung mga tao na yan na sumusulsul sa'yo. Ngayon, parang natuto ka na ng leksyon mo and mas wise ka na ngayon na hindi ka basta-basta makikinig sa mga sabi-sabi or mga chismis or mga panunulsol or dinidikta ng ibang tao. Or pwedeng hindi ka na rin nagpapa-apekto ngayon sa mga kung meron mang mga taong naninira sa'yo, nagchichismis or yung mga kung dati affected much ka, big deal sa'yo, iniintindi mo pa yung mga iniisip or sinasabi ng iba, ngayon hindi na. Okay? Pagdating dito, you have divine presence, the force of love and creation. Creation. Parang you are divinely guided to create something. Hindi ko alam if ganun yung nararamdaman mo ngayon na parang feeling mo ito yung purpose mo. Bakit mo ginagawa itong bagay na to? You are very inspired, driven, at parang nafe-feel mo na ito yung yung mission mo or yung path mo na dapat mong tahakin. So, pwedeng iba sa inyo dito, nasa creative side kayo, pwedeng artistic kayo, and then yung talents ninyo, ibinabahagi nyo sa iba para makatulong, no? Pwedeng ganyan. Okay? Nakikita ko lang na very inspired ka ngayon at meron kang mga creation dito. So, pwedeng iba sa inyo, productive, marami kayong nagagawa lately kasi very inspired kayo. Kumbaga, motivated kayong gumawa. Leo. Move na tayo kay Leo. Hello, Leo. Ito yung gabay mo. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to subscribe, like, and follow. Regarding personal reading services, panoorin mo yung umpisa nitong video. Nandun lahat yung details, Meron kang animal totems and letting go of urgency. Animal energy and power. O, pwedeng iba sa inyo dito, mahilig kayo. Animal lover kayo. Mahilig kayo sa animals. No, yung tipong nagkukup-kup kayo ng mga strays, yan. Mahilig kayo sa pets or nature, no? Parang yun yung nafe-feel ko rito. Kumbaga, pag nakakita kayo ng mga animals sa kalsada or kung saan na nakikita ninyo, walang shelter, pwedeng maawain kayo, no? Kinukup-kup ninyo. Okay. Or meron something dito about your pet, no? Kamusta ba yung pet mo lately, Leo? Ayan. Nag-adapt ka ba ng bago? Bumili ka ba ng bagong pet? Or meron bang sakit yung pet mo? Ayan, basta parang, or nanganak, no? Basta parang may kinalaman ito sa sa animal or pet or nature. O, iba sa inyo siguro, mahilig kayo sa outdoors, yung tipong nature tripping, or mahilig kayong mag-garden, no? Or pwedeng malapit kayo sa, or yung lugar ninyo, may yung, kumbaga yung maganda yung nature dyan sa lugar ninyo kung saan kayo nakatira, Letting go of urgency, surrender freedom from time constraints. So, pwedeng iba sa inyo dito, hindi kayo magpapastress doon sa mga, kumbaga hindi kayo magpapapressure sa timing. Halimbawa, pwedeng iba sa inyo, hindi pa kayo nakakapag-asawa. Parang ine-enjoy nyo lang yung buhay ninyo, ine-enjoy nyo yung moment ninyo. Hindi kayo, you will let go doon sa, you will let go pagdating doon sa mga pressure na may kinalaman sa mga timing. Na dapat ganitong, halimbawa, dapat
by this age, very successful na ako or nakapundar na ako ng ganito, ganito, ganyan. Ayan. So, pwede nga iba sa inyo, ganun kayo kalalim na hindi kayo nakikipagkarera. Ayan. Kumbaga, wise ka, Leo, na alam mo na ito yung sarili mong runway, ito yung sarili mong path, no? Kumbaga, hindi mo kino-compare yung sarili mo sa iba. Kung asan na yung progress mo compared dun sa iba, no? So, ayan, baka ganun ka-wise na tao. Kasi iba, nakiki-compete. No, halimbawa, yung kaklase ko, ganito na dapat ako ganito rin. Kaklase ko, dami ng anak, ako hanggang ngayon wala pa. Okay? So, pwedeng ganun. Hindi ka pwedeng iba dito maluwag kayo ngayon. Pagdating sa trabaho, pwedeng wala kayo ngayong hinahabol na deadline. Okay? Kasi parang wala kang sense of urgency dito. Yung tipong hindi ka nagmamadali, ayan. Kung if ever na ibang bagay ito, ayan. Yung ganun ngayon yung energy mo na hindi ka nagka-cramming, hindi ka nape-pressure, hindi ka nagmamadali kung tungkol saan man yan, okay? Move na tayo kay Virgo. Hello, Virgo. Ito yung gabay mo. Kung ngayong araw na to or kung kailan mo ito mapanood. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa aking YouTube and Facebook, don't forget to subscribe, like, and follow. Regarding personal reading services, panoorin mo yung umpisa nitong video. Nandun lahat yung details and instructions kung gusto mo mag-avail. Okay, may baliktad na namang card. Ano to? Personal guide, guardian angel. Okay. Yung iba medyo nawawala kayo sa alignment, Virgo, Mukhang ito yung time na nawawala kayo sa spiritual at medyo ano ba tawag dito? Medyo tumatalihis kayo or nadiderail. So, kailangan ninyo ngayon ng guidance, Virgo. Yun yung nafe-feel ko. Pwedeng iba sa inyo, you are lacking pagdating doon sa devotion sa spiritual side. Masyado na kayong na-focus sa work or sa mga super practical na bagay, and pagdating doon sa spiritual, medyo nakakalimot na yata kayo, no? Yan, medyo nagdi-diminish ka pagdating doon sa side na yun. So, this is just a reminder na itong job natin, itong pera, mga material, baliwala ito kapag tayo. Kasi pag lumalalim no? Sige, hindi ko na yan yung aspeto na religion. Pero, may mga time na kailangan nating mag-spiritual, no? Yung magde-devote tayo. Di ba, yung iba nagdadasal sila, iba nagme-meditate. Not necessarily, hindi ko ini-impose sa'yo, Virgo, na, magdasal ka ganito. Kasi baka naman iba yung mga beliefs mo. Pero, yun na nga. Pagdating sa spiritual, medyo hindi ka balanse. Okay? And pagdating dito sa wisdom, you have mental clarity. Okay? So, you will gain clarity about something. Baka naman yung iba sa inyo naghahanap kayo ng explanation, ng kaliwanagan, no? At mukhang yun yung makukuha mo, Virgo. Mukhang kung naghahanap ka ng clarification, ayan, mukhang mauunawaan mo na kung bakit. Mukhang maibibigay na sa iyo yung answers. Okay? So, move na muna tayo kay Libra. Hello, Libra. Welcome dito sa iyong gabay. Ngayong araw na to or kung kailan mo ito mapanood. Libra, kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to subscribe, like, and follow. Regarding personal readings, panoorin mo yung umpisa nitong video kung balak mo mag-inquire o mag-avail. Naku, Libra, kapareho mo yung isang sign kanina. Naka-reverse yung mindfulness.
Pwedeng iba sa inyo, hindi kayo matahimik, hindi kayo mapakali. Magulo. Magulo yung isip ninyo. Clouded. Ayan, may mga ulap. Pwedeng confused, pwedeng anxious kayo, worried. Meron kasi dito na walang quiet mind. No? Magulo isip. Ang daming mga pumapasok na mga na mga isipin, or ang daming bumabagabag, gumugulo sa isip ninyo, labo-labo. Walang sense ng clarity. Walang peace of mind yan, yung iba wala kayong hindi kalmado, hindi relaxed yung pag-iisip ninyo right now. Okay, Libra, hindi ko alam kung ano itong mga dahilan, bakit nagkakaganyan. Meron ka ring journey guide, travel, change in location, Libra. Pwedeng iba sa inyo, ayan. Baka mag-a-abroad kayo. Hindi ko alam anong gagawin nyo abroad. Baka naman ito ay bakasyon. Pwedeng yung iba, change in location. So, sabihin na natin, pwedeng doon na kayo maninirahan for good, magmamigrate, or doon na rin kayo mag-work, Pwedeng iba dito lilipat. Merong paglilipat na magaganap. Malilipat kayo sa ibang lugar, whether job itong pinag-uusapan or residency. Okay, move na tayo kay Scorpio. Hello, Scorpio. Welcome dito sa iyong gabay. Kung di ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to subscribe, like, and follow. Regarding personal reading services, panoorin mo yung umpisa nitong video. Nandun lahat ng details kung balak mong mag-avail ng reading services natin. Angels of the 7 chakras, tapos beneath the surface. Uy. Malalim ito, ha. Mukhang meron kang mga bagay na kumbaga hindi mo fully nakikita yung kabuuan ng scenario dito, Scorpio. Ang nakikita mo lang is the tip of the iceberg. Parang yung sa Titanic, diba? Kumbaga, don't let appearances fool you. Pwedeng mukhang maliit ito sa ibabaw, pero sa ilalim, ang laki pala. Ayan, kung ano man yan, how this card translates to you. Halimbawa, pwedeng ang akala mo dito sa tao na to, ganito lang siya, pero wow, pala siya, ganito pala, successful pala, malalim pala, Yan, yun yung ibig ko sabihin. Pwedeng maliit kasi yung nakikita sa labas, pero deep inside malaki or malalim pala. So, wag mong i-underestimate any situation, or do not base your judgment doon sa nakikita mo lang na panlabas, Kasi hindi mo alam what's lying underneath. Pwedeng sa harap mukha siyang masaya, pero inside, this person is depressed, dahil pala niya problema, ganito, ganyan. Or mukha siyang mahinhin sa labas, pero deep inside, hindi pala. Yung mga ganun, kasi parang may mga hidden truths dito, ayan, May mga hidden truths, may mga something na hindi mo nalalaman pa. Okay? So, yan yung possible na madidiscovery mo. Pagdating dito sa Angels of the 7 chakras, hindi ko kabisado to. Tignan ko lang muna. Bago kasi ito Okay, dahil upright ito, positive yung meaning niya, This is about power, truth, and connection. Tingnan mo kung gaano kaganda. Ito yung mga chakras natin, hindi ko kabisado yan. So, yung mga nag-yoga dyan, yung mga nakakaalam ng mga chakras. This card is a reminder of the powerful presence of the archangels in your life. Wow! So, parang ang binabanggit dito, active ngayon itong mga angels na ito who are supporting you. They are guiding you. Okay, may mga binabanggit na angel dito, which is Uriel, Metatron, Gabriel, and Raphael. Kasi, yung naka-upright siya
So, yung iba dito, may kinalaman siya sa pagiging psychic or intuitive, no? Pwedeng iba sa inyo ganon. Yung iba naman, yes, this is the third eye chakra, pwedeng bukas. Pwedeng bukas yung third eye chakra ninyo. May pagka-intuitive or psychic. Meron din binabanggit about the throat chakra which rules the communication of all sorts. So, pwedeng iba sa inyo dito. You are dealing with, communication issues. Ayan. Or gusto ninyong makipag-communicate or pwedeng ang line of work ninyo is may kinalaman sa communication. Okay? Expression, communication, like singing, paano ba sa broadcasting or sa social media. Ayan. Meron ka rin ditong heart chakra, which is called the miracle worker. Okay, pag sinabing heart chakra, may mga kinalaman about health or healing. So, pwedeng yung iba sa inyo, nasa healing process kayo. Or pwedeng yung iba, hindi ninyo alam na meron kayong gift na kaya ninyo magpagaling, manggamot. Pwedeng yung iba, you are nasa medical field, no? Tumutulong kayo manggamot ng mga tao. Okay? So, ito yung mga messages na nakuha ko para sa inyo, Scorpio. For now, lipat na muna tayo kay Sagittarius. Sagittarius, hello. Welcome dito sa iyong gabay. Para sa araw na to or kung kailan mo ito mapanood. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube, Facebook, don't forget to subscribe, like, and follow. Regarding reading services, panoorin mo yung umpisa ng video. Nandun lahat ng instructions, yung details. Kung gusto mo mag-avail or mag-inquire. Ay, may baliktad na card. Ay, dalawa. Okay, ano ba to? Basahin ko muna. Wait lang. Hindi ko pa kabisado ite. Bago kasi ite. Meron kang shamanic healer and past life guides. And both of them are reversed. The shamanic healer talks about cleansing and attunement. Uy. Ito naman, karmic lessons and present assistance. So, pwedeng yung iba, kailangan ninyo ng cleansing. Pwedeng napapalibutan kayo ng negative or toxic energies. Kailangan ninyo ng detox. Kailangan ninyo ng cleansing. Ayan. Sabi nila, ayan, no? Iba nag-iinsenso sila. Iba may mga practices sila paano yung cleansing. Depende sa inyong beliefs, traditions, no? Mga paniniwala. Pero yun na nga. Mukhang kailangan mo ngayon, pwedeng pwedeng marami ka ngayong toxic energies sa katawan mo, Sagittarius, no? Pwedeng sa isip mo, madami kang mga nega na naiisip, or sa emotions, or yung mga tao sa paligid mo, or yung tipong, yung tinitiraan mo, yung lugar mo, minsan kailangan, kinikleanse din yan, diba? Yung iba nga, nagpapabindisyon sila ng bahay, ng sasakyan. Minsan kasi naiipon yung mga, yung mga energy sa isang place. Tapos hindi ko alam, sabi nga nung iba, pag minsan naiipon, nagki-create ng mga kung ano-anong negative na negative sa mga tao. Like yung iba nagkakasakit sila, yung iba nagiging magulo yung lugar, nag-aaway-away yun. Parang sabihin na natin, pwede may mga bad spirits or energies dyan na kailangan ng blessing and cleansing, Sagittarius. Ayan. Baka naman yung place mo, hindi ikaw. Pwede rin namang ganon. Ito naman about karmic lessons, present assistance. Okay? Okay. So, kung nafe-feel ko, kamusta ba ang history ng bahay na tinitirahan mo, Sagittarius? Meron ka ba napapansin lately, nakakaiba dyan sa lugar na tinitirahan mo? Meron bang mga gumagalaw dyan? Meron ka bang nasisense na mga energy na kakaiba? Tumitindig yung balahibo mo. Sometimes, merong mga natatrap na energies
galing doon sa mga dating occupant ng bahay or place. Depende rin kasi sa history ng lugar, ng bahay, ano siya dati, ano yung nangyari diyan nung unang panahon. Ayan, parang may kinalaman ito sa mga spirits or energies diyan sa place mo. So ayan, kailangan mo nga talaga ng blessing, kailangan mo ng tulong ng pare para mapabindisyonan and mag-cleansing dyan sa bahay. Lalo na kung bahay mo, syempre, imagine mo, di ba dapat safe ka sa iyong tinitirahan? Pero pag may mga nasa-sense kang kakaiba, pwede mong ipa-bless. Okay? Capricorn, welcome uli dito sa iyong gabay. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, don't forget to subscribe, like, and follow. Regarding personal reading services, panoorin mo yung umpisa ng video. Nandun lahat yung chika, yung mga details at instructions kung balak mo mag-avail ng reading services. Meron ka ditong family tree. Wow! Prosperity and family tree. Ang ganda naman ng cards mo. Tignan mo. Ang ganda. Ganda ng energies. Sobrang positive ng itsura. So, ayan. Family tree. This is expansion and legacy. Pwedeng yung iba sa inyo, lumalaki yung family ninyo. O pwedeng may madadagdag. Kung pregnant ka or pregnant yung asawa mo. Or kung hindi man yung asawa mo, pwedeng magkakaapo ka na, magkakapamangkin, or may bagong kinasal, may nadagdag na naman na family member. Ayan. Parang lumalaki yung family, nag-e-expand kayo. Ayan, legacy. Pwedeng yung iba, yun na nga, kung ano yung mga maipapamana ninyo. Kung hindi naman ito about pag-aanak, yung tipong maipapasa ninyo sa mga anak ninyo, like education, or baka may literal na pamana, baka may mga lupa, ari-arian na ipapamana, ayan. Pwedeng yung iba, na kayo, sinesecure nyo na yung future ninyo, nag-iipon na kayo, nag-iipon ng pera, or nagpupundar kayo ng negosyo, no? Yung tipong pang long term, na pwedeng kahit mawala ka, i-continue ng mga anak-anak mo or apo-apo. So, ayan yung nakikita ko. Pwedeng yung iba dito, nag-expand kayo, like hindi ko alam kung nakabili ba kayo ng another property or yan, nakapundar kayo ng first property ninyo, lupa. Or gusto nyo pang palawakin yung yung property, pwedeng nagdadagdag or pwedeng iba, nagpapagawa kayo ng another house, no? Meron prosperity and abundance, so nakikita ko dito kasaganahan. And success, pwedeng may negosyo kayo kasi parang may kinalaman din ito sa family business. Kabuhayan ng family ninyo. Ano ba ang main source ng kabuhayan ninyo, Capricorn? Baka nagne-negosyo kayo. O baka yung iba magba-branch out na yung negosyo ninyo. Lumalago, no? So, ayan, pwedeng pwedeng mga pananim, pwedeng sa food business, marami. No, pero ang nakikita ko merong sapat, no, para sa inyong mga pangangailangan, no? Material, pagkain, pera, material, kompleto kayo, maganda yung bahay, secured, sheltered kayo, in short, Capricorn. Okay? At nakikita ko dito na magiging, kung business ito, lalago pa at magtatagal. Okay? Una muna tayo kay Aquarius. Hello Aquarius, welcome dito sa iyong gabay. Ngayon or kung kailan mo ito mapanood, Aquarius, kung balak mo mag-avail ng mga reading services, panoorin mo yung umpisa ng video, nandun lahat. At kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating YouTube, Facebook, don't forget to subscribe, like, and follow. Elementals at saka ano ba ito? May nakabaliktad ka. Raziel, Archangel, Wisdom, Inspiration, Akashic Records.
Nature spirits in the four elements. Okay. Pwede iba sa inyo may mga elemental guides kayo. Hindi ko alam or naniniwala ba kayo sa mga elementals? Ako, ewan ko, nandun ako. Hindi ko masabing oo, pero hindi rin masabing hindi. Pero may mga stories lang ako naririnig about elementals, like yung mga duwende or ewan ko. Maraming beings eh. Ako naniniwala ako na itong mundo na kinaroroonan natin, maraming beings. Okay, although skeptical ako kasi iba, hindi ko pa naman na-experience, hindi ko pa sila nakita. Diba? Pero ayun na nga. Pwedeng iba sa inyo dito, naniniwala kayo sa mga ganito? No? Sabi dito, mga nature spirits and four elements. Pwedeng yan yung mga, usually yung mga guardians ng forest. Ako naniniwala ako sa ganun, ha? Ayaw ko magbigay ng mga label na ganito kasi wala naman akong pruweba. Pero, naniniwala ako na bawat living thing, may nangangalaga dyan. Like tayo, mga tao, if we are Catholic, as Catholic, naniniwala ako na each of us ay may guardian angel, di ba? So, parang ganun, yung forest, may mga nangangalaga din dyan na spirits or elementals, no? Pwedeng yan. Pwedeng nakaka-experience kayo lately ng mga ganyan or very fascinated kayo, naniniwala kayo sa ganyan or may mga experiences kayo about ganyan. Hindi ko alam o pwedeng ikaw lang ay very attuned sa nature, may hilig ka lang talaga sa nature, plantita ka, inaalagaan mo yung masyado kang aware sa pagpe-preserve ng nature. Pwedeng ganun, pwedeng kayo involved sa mga advocacy na may kinalaman sa nature. Ayan. So, in short, love nyo si Mother Earth. Aquarius, no? Hindi ko alam. Basta yung mga napipick up ko rito. Tapos, pagdating dito sa kabila, you have Akashic Records. Inspiration ako. So, baliktad siya. Pwedeng iba, kinakapos kayo ng inspirasyon ngayon. Ano ba yung nagpapa-inspire sa'yo, Aquarius? So, do something na nakaka-inspire sa'yo. Okay? Follow your inspiration. Follow kung ano yung nagbibigay sa'yo ng excitement, ng happiness, no? Ano ba yung mga bagay na to na nakaka-uplift ng iyong spirits or energies? Yun yung gawin mo. Huwag kayong magpa-apekto sa mga negative emotions. Kung nade-depress ka, kaya ka nagkakaganito, huwag kayong magpapa-apekto sa ganyan. Dapat laging positive para positive yung mangyayari sa iyo na attract mo. Tsaka wala rin namang matutulong kung nagpapasakop ka sa mga negative feelings, emotions, or mga iniisip eh. Lalo ka lang dun sa negativity. Okay? Nakaka-attract ka lalo ng mga hindi maganda. Pwedeng yung iba dito, yun na nga, kulang kayo ng inspirasyon, kaya siguro hindi kayo ganado lately gumawa. Parang feeling ninyo, ay, doon ako sa bahay. Ganito, ganyan. Instead na, niyayaya ka, tara, jogging naman tayo minsan, or bike tayo, ganyan, ganyan. Parang hindi ka, parang lately, parang wala ka masyadong energy. Ayan. So, go out din. Dapat ka rin para na ma-uplift yung energies mo, Aquarius, okay? Bugno muna tayo kay Pisces. Si Pisces na laging kulelat sa pila. Pasensya naman, Pisces. Yan talaga yung ayos, no? Pero yung pinakahuli, yun yung pinaka-special, o diba? Ano ba yan, Pisces? Kung hindi ka pa nakasubaybay sa aking Facebook at YouTube, don't forget to like, follow, and subscribe. Regarding personal readings, Pisces, panoorin mo yung umpisa nitong video. Nandun lahat yung details, instructions kung balak mo mag-avail ng reading services. Ano ba yan? Naulit na naman ito.
Okay, kasi itong Elementals card is about nature. Tapos meron ka ditong emotional desert inactivity. Ayan. So, kung medyo na-confine ka lately, ibig sabihin wala ka ng time maglalabas, Pisces, baka naman super hectic ng schedule mo, nakikita mo na lang lagi yung pader ng opisina ninyo, yung monitor mo, or laptop mo, or lagi ka na lang naka-confine dyan sa 4 na pader ng kwarto mo, this time, mukhang maglalalabas ka at mukhang kailangan mo, no? Mukhang mapipilitan kang mag-nature dito. Okay, baka naman ina-advisean ka ng doktor, mag-jogging ka, medyo stagnant ka na, wala ka ng time maglakad-lakad, lagi ka na lang nakaupo. Or ina-advise sa'yo, para makalanghap ka ng sariwang hangin, no? Parang kailangan mo ng grounding, kailangan mo ng ma-expose sa nature. Ayan, siguro kung mahilig ka sa nature dati, pero naging busy ka lang, halimbawa, maakyat-akyat ka sa bundok, mahilig ka sa mga camping, mahilig ka sa may dagat, basta may kinalaman sa nature, no? So, nakikita ko baka isa ito sa dapat mong gawin, no? Para ma-recharge ka. Kasi sabi nung iba, pag pumupunta tayo sa dagat, naki-cleanse tayo, parang napipurify, parang kang yung kasi ang salt is a natural na pangtanggal ng mga negative energies. So, yan. Bukod sa may mga healing properties ang salt, sabi nila yung mga asthmatic, pagka nagstay ka sa may dagat, no? Nakakatulong daw sa, ewan ko, wala tong hindi ako doctor. Hindi ko alam kung may mga studies proven, pero sabi nung iba ganun, nag-i-improve sila kapag nag-i-stay sila, nalalanghap nila yung hangin ng dagat, no? So, ayan, pwedeng or pwedeng yung iba sa inyo, very polluted, itong, pwedeng sa city ka nakatira, tapos sobrang puro building, wala kang nakikitang mga puno, or kahit na mga maliliit na halaman man lang, or ibon, baka namimiss nyo na yung nature, no? So, ayan, baka mamaya, dati kayong mahilig umuwi-uwi ng probinsya, nakaka-experience ng nature, pero baka ngayon, yung current na location ninyo, hindi siya ganun, no? Ewan ko kung ako lang pero ako nai-stress ako dun sa pag yung tinitirahan ko masyadong syudad. Ewan ko, kasi nung bata ako, lumaki ako na umuwi-uwi kami ng probinsya every weekends. Kumbaga na-experience ko paano maglambitin sa puno, umakyat sa puno, paano mahulog sa puno. Yung mga ganon na-experience ko, daming halaman, nagdidilig ako. Ako ganun Kaya parang nung lumalaki na ako, tapos sabi ko, ano ba to? Nung first time ko, naalala ko, first time ko makarating ng Pasay. Punta kami sa bahay ng kaklase ko. Sobrang na-stress ako. Parang ayaw ko nang bumalik doon. Bukod dun sa sobrang pollution, sobrang traffic, tas ang nakikita ko lahat, puro matataas na hagdan, overpass, istasyon ng MRT, mga bus na nakaka-stress. Alam mo, ayaw ko nang ganun. Parang gusto ko, kasi dito sa tinitirahan namin ngayon, in fairness, no? Lumaki ako dito. Kahit pa paano may mga puno-puno dito. At saka hindi ito parang kagaya ng Makati or yung mga super busy na city na sobrang puro maraming building, no? Dito kahit pa paano sa lugar namin maganda. Kaya ayaw ko umalis dito. So ayan, napahaba lang yung kwentuhan natin, Pisces. Pero salamat sa pakikinig at salamat sa mga laging sumusubaybay. Don't forget to like and share this video. Take care and God bless sa inyo.